Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumakain back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, last battle review sa tournament ng Pinasastig Unang Bara Southern Tagalog Division. Yung first 3 na-review na natin at tangina, naging sunod-sunod na review yon. At ito yung pang-apat, Rex Kaizen versus Shanty Gian. Kilala ko si Shanty Gian pero hindi ko pa siya napapanood. First time ko siyang ma-review, first time ko siyang mapapanood. Rex Kaizen, I'm not aware or hindi ko pa siya napapanood. Hindi ko siya masyadong naririnig. So, first time. This battle, first time ko siya lang mapapanood at ma-review. Kaya wala akong mabibigay na insight sa dalawa. Pero ang masasabi ko lang, hindi, sige, wag na. Rex Kaizen versus Shanty Gian. Game. Si Rex Kaizen. Una pa na Game. para kay Rex Kaizen. Pinasastig. Pakinggan natin. Yo! Hindi na ako magre-rebat. Hindi, sabihin ko na nga. Si Rex Kaizen, nung nakita ko siya sa thumbnail, akala ko siya si Ets. Sabi ko, nag-iba ng pangalan. Sabi ko si Ets nag-iba ng pangalan. Pero nung pagtingin ko, iba pala siya. So, sa thumbnail lang naman. Okay? Tapos, si Shanty Gian, taga Valenzuela, gumawa ni Apex eh. Diba? So, yun, wala lang. Parang may mga angulo na parang pinabatang Apex, parang gano'n. Wala lang, ko lang. Okay, game. Hindi ako magre-rebat. Pakinggan natin. Gago. Yo! Kupal. Hindi ako magre-rebat. Hindi ako mag-round. Rigo. Game. Lasing eh. Yan to. Apex copycat, kada bigkas yung estilo niya aking ginalugad. Pero parang may bakas, batan lakas ng enerhiya. Ed Kaluwag. Parang nangihina ako. Gusto ko siya lang. Ed Kaluwag Multiverse. Pero idol niya yung Apex na aral. Bumuo ka na lang ng sariling grupo, sir. Tawagin natin niyang Sakal. Grabing leg yan. Idol mo ba si Casper? Ganito yung mga itsura na dapat kinukuha sa botohan para mag-watcher. Bawal yan, ha? Ganito. Ang haba ng daanan ng pagkain mo, ha? Grabe ang kulit. Bago bumaba sa tiyan, gutom na siya ulit. Tol, anong build yan? Puro leeg lang yaka. Pero patay na tong manok nyo kasi puro leeg ang tama. Walang bias dito, Gian. Makikita mo na nga rin. At yung karir mong pinapangarap, sa ibang linya mo na lang hanapin. At yung championship mo na hangarin, ibigay mo na lang sa akin. Wala ka nang magagawa dahil 3GS na si Rex Kaizen. Alam na yan ang mga kagrupo ko. Mga solidong bayaw na pumusta. Pinapangako ko sa next event, hindi ako ang 3GS napupunta. Kaya sa next na makakalaban ko, magsulat-sulat ka na. Ako'y lubos na nalulugod, malabo mo ako mapaluhod. Kasi gagawin mo lang buong event,
Tol ay manood. Natalunin ang kalungkutan kasi hindi ako sisipot. Joke lang. Round 1 pa lang to. Maikling oras lang ibinigay. Round 1 pa lang to. Maikling oras lang ibinigay. 20 lines lang kada ikot ang mapapadinig natin. Sino may mas mapapabilib sa atin? Sana pag alam ko ang mga crowd ay di ma-proud sa yung round at mainip na nga rin. Sana paglabas mo ng venue, may baliw tas bigla ka sa leeg panain. Time. Okay. Gusto ko yon. Gusto ko yung presensya netong Rex na to. Ito yung ito yung hinahanap ko palagi kapag may mga first timer kong mapanood. First timer ma-review sa channel. Tulad nung laban ni kanina, yung na-review natin kanina. Kulas tsaka ang pangalan ng isa? Ang pangalan nun? Titignan ko lang. Asan na yun? Hindi ko pa makita Hindi ko makita. Basta yung laban ni Nicolas kanina na na-review ko. First time ko siyang mapanood. Pero, syempre, nag-expect ako sa mga ganun na ano kaya yung magiging dating netong MC na to sa akin. Diba? Dapat ba sakto lang? Dapat ba mataas? Dapat ba? Mga ganun. So, hindi ko nakita yon dun sa naging kalaban ni Kulas. Nakalimutan ko lang kung sino. Pasensya na. Ngayon, kay Rex Kaizen, first time ko siyang ma-review. Napahanga ako na itong MC na to. Ang ganda nung delivery niya. Ang ganda ng kung paano niya kinonstruct yung mga ganitong linya. Kung paano niya pinagdugtong. Kung paano niya minimix yung bara. Tapos maglalan sa jokes, tapos jokes, di ba? Ang kwela ng atake nito. At the same time pang battle, at the same time tumatama. Ang ganda ng mga reference na ginamit, ang ganda ng mga landing ng mga punchline at saka ng mga jokes. Kaya props kay Rex Kaizen, tangina, solid. Solid men. May ano na naman tayo, may prospect na naman tayo. May another MC na naman tayo nga abangan dito sa Motus. Shoutout kay Rex Kaizen. Okay, Shanti, Gian, first time ko rin siyang mapapanood. Let's see kung matatapatan niya yung performance ni Rex. Game. Ay! Badibag! Badibag daw sa binumbaliw. Kala niya siya'y nakakatawa. O 3GS ka nga, isa ka rin sa mawawala. Apex Tinitira mo pa yung leg ko. Katulad ni Casper. Magtawag ka na ng sundo. Kasi tulad ni Casper, isa ka na ring magiging multo. Sige. Game! Yeah. Nung event nung May, kalaban ko dapat si Archer. Kaso na iba. Tang inang yan. Apex na Apex yung First time ko mapapanood si Shanti, kaya hanggang natin to. Ang dami ko nang napanood na mga katunog ni Apex Unang-una kong napanood na katunog ni Apex si Apollo. Apollo ng FRBL. Tayo na solid na napanood ko ng live. Puta mala Apex talaga Pero ayun. Nasingit ko lang kasi unang line pa lang ni Shanti pagka-spit niya. Napakinggan ko na kagad si Apex dun 'Di ba? So ayun, tuloy natin. Exciting to, guys. Sige. Game! Yeah. Nung event nung May, kalaban ko dapat si Archer. Kaso na iba. Talagang bad trip, promise. Ready na yung mga bars ko tungkol sa pana. Seryoso, wala nang madaming antics. Kasi sabi nila magagaling daw MC sa Rizal. Kaso yung binigay sa akin, number 1 sa walk list. Pero pwede na yan. Bago daw humarap dun sa Archer, magsisilbi ka munang target practice site. Taga Floodway na naman. Alam kong pansin nyo, kahit gaano sila kagaling doon,
Pagdating dito, mga walang sinabi, parang kinombo sa Diyo. Yung mga big fish nga, hirap manalo. Kaya sa tulad mong pipitsugin, ito'y insulto sa'yo, kada minuto abo. Oo, mahusay ka na ron, pero dito, katay ka na aba kahit tumodo pa, bro. Ano kung sanay ka sa baha? Ibang dilubyo na to. Pero undefeated yan. Kaya ka lang naman nananalo kasi bias crowd doon. Matik na yan, dudong. Kahit wak yung sinasabi, merong loud noise, pangit ang paugong. Bistado ka na utol na yung gimmick mo sa floodway ay aming nasa ulong. Ganon talaga pag RK. Laging may katulong. Alam mo ba, tinutulongkis ka ni Rian at Odeng? Pinapalabas, merong malakasan na bitaw. Para ibenta siya sa tao, ginagawa siyang baliw. Alam kong di mo yun pansin kasi sa tawanan ay silaw. Alam kong sa tawanan ay silaw. Habang pinagtitripan ka, sila pumapaldo kasi sa eksena, yung isip mo hanggang ngayon hilaw. Para kumita, ginawang investment ni RO ay ikaw. Wala kang ganon. Rian Odeng ROI. Okay, galing. Oo, wala kang ganon. Kasi sobrang corny ng lines mo. Natutuwa lang makikitid. Ngayong in-expose ko yung style mo, tsak mauuga at tatahimik. Maluluwa at mapapaisip. Sana di na pumunta at panaginip. Na lang lahat ito para di ka mapahiya sa comment. Kasi may Kaizen pa mismo sa pangalan. Di naman makitaan ng improvement. Kaya ano tingin nyo threat to sa akin? Yung standing mo 1-3. Kaya di ka nakakatawa, ha? O lamang ding talo ko kaysa panalo. Pero sa laban yung mga tao napapanganga pa. Habang to, sobrang corny nga. At alam ko, sobrang corny nga. At sinabi ko kanina, nalaruan lang turing sa'yo. Malamang ngayon yung kahihiyan, nadarama na niya. Kasi double meaning pag sinabing nakakatawa ka. Sige, mag-rebat ka na, Pripli. Magre-rebat talaga ako! Sana naman si... Magre-rebat talaga ako! Okay, tangina mainit. Mainit yung battle. Shoutouts ni kay Judge Gina na Okay, tapos na yung tapos na yung ine-edit ko. Tangina, parehas akong nagulat sa dalawang to since yun nga, first time ko silang napanood. At shoutout kay Rex. Unahin ko lang si Rex, ha. Shoutout kay Rex kasi ang ganda ng pagka-construct niya sa round 1 niya. Sabi ko nga, pang battle yun. At the same time, yung mixture ng elemento. May bara, may jokes, kung paano niya sineset up yung mga jokes, tapos magpi-pay off ng solido, magsi-set up ng seryoso, tapos maglaland sa jokes. Ang ganda nung flow ng round 1 ni Rex. Ang ganda kung paano niya pinagtahi-tahi. Ang ganda na kung paano niya naisip yon na ganito dapat yung deliver dyan. 'Di ba? So, almost perfect para kay Rex Kaizen. Pero, hindi ko muna ibibigyan ng perfect yon kasi first time ko siya mapanood, baka may mas malakas pa. 9 points for Rex Kaizen. Kay Shanty, guys, tangina maniwala kayo sa hindi. Na-amaze ako dito sa MC na to kasi first time ko rin siyang mapanood at para sa akin yung pagiging technical niya sumabay doon sa halo-halong elemento, halo-halong style na pinakita ni Rex. Ganon kasolido yung round 1 ni Shanty. 'Di ba? Kasi may mga ibang battles na matatapatan mo lang yung mixture, yung estilo ng isang MC na halo-halo kapag iba-iba rin yung atake mo. 'Di ba? Partida kay Shanty Gian hindi pa gaanong gumamit or wala nga ata 'Di ba? Wala atang mga jokes doon, hindi ko na matandaan. Pero ang gusto ko yung mga references na ginamit niya. Gusto ko kung paano niya binatel si Rex Kaizen, kung paano niya yung technicalities, 'di ba? Technical versus mixture dito 'di ba? So, effective ba? Effective ba si Rex? Yes. Effective ba si Shanty? Yes. 'Di ba? Ang ganda nung yung energy ni Shanty na mala Apex at nagampanan niya 'yon, character.
ang ganda ng mga sundot niya doon. Ang ganda ng kung paano. Ang ganda rin ng construction niya sa mga verses niya para kay Rex Kaizen. So, dikit yung round 1. Pwede nating ibigay kay Rex yon sa ganitong paraan. Pwede nating ibigay kay Shanty yon sa ganitong paraan. So, base na lang talaga sa preference ng nanonood. So, actually ako to be honest, gusto kong ibigay kay Rex Kaizen yung round 1. Pero hindi mo pwedeng isang tabi yung round 1 ni Shanty kasi nga gaya nga ng sabi ko sa inyo, technical nag-focus sa technical si Shanty pero yung approach niya hindi nagbabago, hindi bumababa, tumataas pa tapos tumataas pa ng tumataas tas mas nagiging epektibo yung mga next na tawag dito. Next na references, 'di ba? So, para maging fair, style clash Para maging fair, itatabla ko sa 9 points. Shoutout sa dalawang to. Buto na lang talaga ito yung hinuli kong review no. Ito pala yung may pinaka solidong battle so far. Okay? Tabla muna sa 9 points. Sana na masilip. Ang karang silip. Nagyayabang pa to sa FRBL undefeated. Yeah! Ano ba sabi mo? Ha? Pinagtatawanan lang ako doon? Wala lang. Okay, nakakatawa ka rin. Eto, sobra yung linya. Ano ba yan, mamen? Dapat sa mga gantong may lieg, pag overtime, dapat biglaang sakalin. Sobra na no? Parang lumabas yung matang ganun, no? Game! Parang lasing Round 2 na, alam mo na. Galingan mo, Shanty G yan. Alam mo sa sarili mo na ako ang mas pandiinan. Di tayo magkapareho. Malas mo sa torneo, ikay napiling panggigilan. Di tayo magkapareho. May kakayanan ni Totolay pililang. Biniyayaan at sinilang. Matatawag na hinirang sa mga katulad mo. Aba, bahagya lang ang iniwan talas ng kaisipan. Sa panitikan niya na'y wala kay Shanty G yan. Ano? Panis, wala kang gano'n multi? Metaphor! Wala ka nun, tol! De, gago. Nag-Royal Rumble sila sa Bara-Bara. Shanty G yan, Kali, 7 kayat sa Kajabo. Pag rounds na niya, nagsisiyar mga tao dahil napakabano. Di porkit marunong ka ng tumugma, iba ka na sa marami. Feeling na ay all-in-one. Kitang-kita ko sa'yo ang galaw ng isang hari na si OG1. Bata, huwag ka na mag-angas-angas dito. Ako si OG na makata dito. Tatay mo walang manok. Gago. Si OG1 ka nga, di mo ko kakayanin. Tatay mo walang manok. Napanood ko yun Gago lang. Ang inang yan. Wala lang, naalala ko lang kasi kakapanood ko lang nung clip na yon sa Facebook. Kasi yun yung yung 'di ba, nung nakaraan may Royal Rumble sa Motus yung Tungan 5, yung finals. Isa yan sa mga clips 'Di ba? Napanood ko lang. Tapos, naalala ko yung wala ka manok. Gago. Dito. Tatay mo walang manok. Kung si OG1 ka nga, di mo ko kakayanin. San man mapadpad to. Dahil meron akong mga solido na atake. Kasi dyan, malakas ka to! Malakas ka to! Di ba? Janic. Feeling malakas ka na. Sa mga tinula mo, panis sa akin to. Kumpara sa dinura ko. Kamukha mo yung nagsabi ng power off. Ano ba yan, tol? Lito na ako. Ang lagkit mo pang tignan. Power ano off. ka, dinurado? Matibay daw kuno, ang tanong ay sigurado, sino ka? Matibay daw kuno, ang tanong ay sino ka mo? Sigurado nung naboring tong feeling titulado, tamang trip pag nasa street, ba't pati manok ng kapitbahay na nananahimik, tinuka mo. Mukha kang mabait na Ilocano, na may estilong ilustrado. Kung basketball man tundakdakan, mga tira mo binuta ko. Nung pinanganak ka, alam ng nanay niyang niluwa kang bano, tsaka ay sobrang yamot. Nung nilabas ka niya, sabi niya, pikon na ako sa'yo.
Padibag. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nagsiset up siya ng seryoso eh. Diba? Kaya papakinggan mo siya. Tapos, maglalan sa joke. Kaya sobrang ano eh. Kaya, alam mo yun, yung focus ka sa panonood sa kanya, focus ka sa pakikinig sa kanya na aantayin mo yung punchline na baka solido yung punchline nito. Pero, ang gaan, tapos, effective. Kasi nga, jokes eh. Sa joke naglalan. Kaya, kita nyo naman sa halos buong, matatapos na yung round 2 ni Rex Kaizen. Pero, yung litaw na litaw kung paano siya nagiging creative eh. 'Di ba? Naka-multi siya doon. Tapos, magpo-post siya, aasarin niya ng ad-lib. Tapos, pasok ulit sa sulat niya. Magsi-set up ng mga seryosong linya, maglalan sa jokes. 'Di ba? Ang creative lang nun. Kaya walang nagiging dead air. Kaya walang dragging sa performance niya. Tsaka sobrang yamot. Nung nilabas ka niya, sabi niya, "Pikon na ako sa'yo." Diba? Padibag. Anong itsura yan, ha? Mukha kang King Kong dati na may pagka-ding-dong Dantes. Sarap mong bigyan ng siko, pare. Kamukha mo yun sa TikTok na nagsabi ng, "Hindi po, ate." Ay, Okay, tawa ko doon. Natawa ko. Tangina na ito. Hindi po ate, gago. Ulit, ang ganda ng rhyme doon ah. Kung dati na may pagka-na ako sa'yo. Nung nilabas ka niya, Tangina. sabi niya, "Pikon na ako sa'yo." Padibag. Anong itsura yan, ha? Mukha kang King Kong dati na may pagka-ding-dong Dantes. Sarap mong bigyan ng siko, pare. Kamukha mo yun sa TikTok na nagsabi ng, "Hindi po, ate." Ay! Ang inadurog na! Yeah! Gagol, ayos yun ah. Tawa rin yung ano eh. Yung crowd eh. Tangina nito ni Rex Kaizen. Napatawa niya ako dun ah. Parang ang tagal ko nang hindi nakakatawa ng ganito ah. Kay Jonas pa ata yung huling tawa ko na ganito ah. Pero solid. Rex, tangina mo. solid. Wala na akong ibang sasabihin doon. Puto tawa ng tawa. Ang ina yan. Round 2 na ni Shanti. Pakinggan natin. Nasabi ko na kanina, 'di ba, na yun nga yung kung paano niya minimix, sobrang epektibo. Magse-set up ng seryoso, maglalan sa jokes. Magse-set up ulit, 'di ba? So, ang creative lang. Para sa akin, nakikita kong creative yung part na 'yon. Solid yung round 2, tangina. Tawa ako ng tawa doon. Sige, magkulit ka lang. Yo! Ang dami niyang sinabing katatawanan. Feeling niya, isa siyang the best na rapper. Ang lakas ng round 2 mo, pare. Body bag yung leeg ni Casper. Round 2 yun. Round 2 nga. Ulit ko eh. Yo, game? Game! Yo. Pangalan ng grupo niya, Mayabang Thugs. Tunog pa lang, alam nyo na ang galangin siya malabo. Kasi yung pangalan ng grupo ay Sinabuhay. Tingin mo nakaka-proud yun? Pwes sana nga malasing ka pa nga bro. Kasi di ba nung nakaraan ng balos ka ng kapitbahay nyo? Real talk. Sana nga mas hatawin ka palalo. Kasi pinatunayan mo lang sa amin na 40th member ng Mayabang Thugs. Mahangin na masyado. Bakit? Ano bang iyayabang mo sa amin? Nakagrupo mo si Manda? Sasabihin ko sa'yo na sa grupo nyo siya lang yung nakakaaliw. Pag ikaw na yung nagpe-perform, yung mga crowd na papaiw. Paano walang karisma at appeal? Ang meron lang, mahinang karir. Kaya para ang si Juan Tamad. Kasi di mo kaya mag-isa kapag walang kasamang baliw. At speaking of baliw, nung unang ultimo may laban to. Kung titingnan yung matchup, talagang yamado na siya. Kasi yung kalabang mong Makoy, pakengkoy-kengkoy lang, tas kabado pa nga.
Kasi kung kabado pa nga. Kaso yung sunod na eksena, siya'y nahasil. Na-check ka niya, brother. Na-deads ka sa battle. Yung nangyari, mala Marvel. At yun ay nasakto, aba. Na ikaw si Ronan, siya si Star-Lord. Sinayawan ka lang sa battle, natalo ka na. Ganun ka loser yung beachwalk. Nung natalo, siya pa nag-sorry. Alam kong dama mo yung impact. Kaya para ang batang nag-worry. Kung dito pa lang, di mo na kaya yung hirap. Pues sa big stage, di ka pwedeng magpakabossy. Dahil ang deserve mo lang na flip-top, kaha ng Yossi. At porket yung topic, Yossi, feel mo ikaw na maghahari sa Mighty? Eh may kalokohan tong ganap, kaya dapat ko ma-DQ. Kasi yung ginawa mong yon, di ko masasabi na nice G. Kasi alam mo namang sagrado yan, parang sistema ng Hindu. Kaya wag ko raw siyang isuplong. Yun yung piniplace niya nga rin. Kasi re-remind ko lang yung organizer. Kanina nakita ko to, yung hinihits niya Camel. O ano? Hinihits niya Camel. Oy, ano feeling mo, hindi yung totoo? Pues mapagpanggap na loser, ganun ka. Kasi mas poser ka pa sa nagre-rehab, tas may tuter sa bulsa. Tuter sa bulsa. O yung kita nyo yung transition from Yossi to Shabu. Swabe lang. Pero yung epekto parang nilaslas ka sa throat. O parang Wally Bayola na minalas, tas kumalat pa yung bold. Kaya kahit magpauso ka pa tol, sumindi at malulong, lalabas ikaw yung stone. Kasi mapayosi o Shabu, still you're the one who getting smoke. Manok ng Rizal. Still the one you... Okay. Malayo. May mga starter si Shanti na para sa akin syempre hindi nakatulong 'yun. Mas malinis pa actually yung round 1 niya. 'Di ba? So 'yun. Sa round 1, dikit 'yung tinabla ko yung round 1 sa 9 points, 'di ba? Tinabla ko 'yun kasi Style Clash. Pwede nating ibigay kay Shanti 'yun, pwede natin kay Rex Kaizen 'yan. Pero sa round 2, malinaw Rex Kaizen 'yun. 10-7. So, hindi nakatulong yung mga starter ni Shanti. Yung mga starter niya, hindi niya nabawi. Then, kay Rex Kaizen naman, kitang-kita niya naman. 'Di ba? Ang taas ng ginawa niyang wall. Grabe yung standard na ginawa niya doon. Na dapat ayun yung talunin ni Shanti. And unfortunately, hindi nagawa ni Shanti yan yun. 'Di ba? Tas na mga starter pa siya. So, wala. Rex Kaizen yung round 2, malinaw, 10-7. So, that's 19-16. Tama? Tama ba? Tama. 19-17. Hindi. 10-7 eh. O, 19-16. Up by 3 points. Round 3. You're the one who getting smoke. Manok ng Rizal. Still the one you getting smoke. Di mo kami tol maluloko. Ni-reference yung Mighty, yung Yossi, Malboro. Hindi. O sa akin, Camel. Okay. Huwag mo nga kaming ginagago. 20 lines lang yung usapan, hindi niya pa makabisado. Kukunin mo ba ito? Doon ka na lang sa Insane Battle Leagues. Hindi, joke lang. Ano yung ibang liga? Joke lang, solid yun, mga tropa ko yan. Kami ay mga taga Rizal. Kaming lahat sa hip-hop tol ay magtatagal. Solid man, boy! Inalasing ba to? Gago. Pagtingin ko pa lang ng lineup, tawang-tawa ko. Pag-check ko ng Facebook nyo, patay talaga to. Pero walang personal na angle. Di ko gawain yan ako. Di ko sasaktan pamilya nyo parang ginawa ng papa mo. Hindi. Kala mo talaga eh, no? May alam sa pamilya. Ang likot. Tol, tanong ko lang, ba't kayong magkakapatid parang dating mga bingot? Hindi. Yung girlfriend niya, lagi niyang pinopost sa FB. May bukol dito sa pisngi. Akala ko may candy. Grabe pa yung ilong. Antaba, namamaga. Ayos din yung tangos eh, no? Padigong, anlala, tas pahaba. Malilito ka talaga. Parang matangos na hindi. Mukhang swelas na nakabuka. Parang sapatos na hingi. De, may itsura naman. Joke lang. Gago talaga. Joke lang. Battle to eh.
Kailangan, alam mo yun, pasensya na sa sermon. Kailangan pangit siya. Awit ba? Rebat mo na lang to, last question ate. Ba't ganun ngipin mo? Rabbit ka? Kago. Alang-alang sa tawanan dat hawakan niya mahaba na hagdanan na daanan na pagkain ni tanga. At kitang-kitang ilang bilang dinampin niyang nginata at nalunok niyang palara. I-remind lang kita dahil isa ka sa kilala na korting rule number 1 yan leeg mo na pahaba. Nakita mo pagkakahabi? Di ako nag-hold sa mga masasabi. Di mo in-expect ganito lalabas sa video tol na parang bold ni Wally. Sukatin nyo pakadali niya. Sa punchline count ko siya nadali. Parang nilaban nyo si Ogie Alcacid sa People's Champ na si Manny. Kaya sa lahat ng nasa bracket, matik ka pull him down. Kung meron nang prospect ang mga judges, I'll prove them now. Ang may deserve na mag-predict sa magcha-champ ay you may crown. Walang iba, alam nyo na kung sino siya. There's only one name that you can found. Yo! Oy, patay tayo dyan. Naging technical, no? Naging technical si Rex Kaizen and hindi siya ganun kalakas. Round 3, sa tingin ko, ito yung pinakamahinang round ni Rex Kaizen. So, worst round. First 2 rounds kasi mixture of elements yung ginawa niya at pasasabi ko na dun siya effective. Pagdating sa round 2, mas lumitaw yung technical side ni Rex Kaizen. And, eto real shit. Kung tatanungin nyo ako, since naging technical yung round 3 ni Rex, tapos yung round 1 ni Shanti, technical din. Para sa akin, mas okay yung round 1 ni Shanti compare sa technical ni Rex sa round 3. So, hindi effective si Rex Kaizen sa ganong estilo. Sa tingin ko, yung estilo niya talaga yung 1 and 2 Yun lang. Kasi, more on technical attack or technical approach yung ginawa niya dito. So, chance ni Shanti na makuha yung round 3. So, game. Yo! Dinamay pa yung pamilya ko. Sa ganong angle, yun pa ang iyong pinatos. Dinamay mo. Yung pamilya mo, masasabi kong adik. Kasi yung last name mo, di ba? Tirados. Real talk. Check nyo yung GC. Sinungaling ka. So, game? Okay. Yo, balita ako, sa call center ka daw nagtatrabaho. Malamang puro bisyo inatupag, kaya yung organs mo, sanay itong manikip. Tas pag walang trabaho sa battle rap nagbababad, pues ire-remind lang kita na yung lagay mo tagilid. Sa ginawa mong yan, mas lalong umiikli lifespan mo. Tas lumaban ka pa sa akin. Siguro nung umulan ng katangahan, sinalo mo lahat. At di lumilihis to ha. Di ba malapit ka nang mamatay? Ba't pinabibilis mo pa? Suicidal ka ba? Sana nagbibiro ka lang kasi di maganda yung pakulo mong entry. Kasi kung matino ka talaga, di mo sasaulo tong SG. Pero napagtanto ko na di talaga matinuto. Kasi kada battle may kadayaan, kaya dapat iban nyo na. Normal lang namang mabilib sa sarili. Kailangan maniwala para yung kalaban masibak mo siya. Kaya pala kada battle mo may reaction. Kaso sobrang cringy tol. Kumbaga sa FB, ikaw na nag-post, tapos hinart mo nga. At talagang di magkaka-dead air kung bars mo na, react mo pa. Alam kong napansin nyo yon, kaso walang nagre-reklamo. Kasi yung araw nakakaaliw. Para ka talagang nakakaaliw. Wala ka talagang ibang alam gawin, para kang si Manda Baliw. O nandadamay, alam kong napansin nyo yon. Pero kahit tawagin buong mayabang tags, tsak malulubog yung mahangin. Sinadya ko talaga yan kasi sabi nila pagdating sa'yo, ako raw ay masusubukan sa battle. Kaya ngayong kinawawa na kita, kahit mag-chat pa ng help me, matutuluyan ka lang din. Kasi kahit magpataksak lolo sa buong empty, matutuluyan, mauubusan ka sa akin. Yo, kasi sinabi ko na, sa sobrang loser mo, sa sarili niyang kakayahan, itong gunggong, duda pa. Malakas ka lang mangasar, pero kapag nagantihan, agad sumbong kuya ka. Tulad ng isang laban mo dito sa Motus. Oo, ikay minamat kinawawa, mag-isawi na lang iya sa pagganti, ikay naghirap, parang typical na broke.
Walang nasabi, parang nalimutan yung sulat kasi yung nangyari, literal na choke. Kaya huwag ka nang umasta mapanganib at banta kasi alam namin na duwag ka. O ikaw yung T-Rex ni Mahanda naggaling sa burat niya. Kahit 24 bars lang per round, nangatili tong Savage sa akin dito challenge. Oo, kahit sobrang dali lang tapakan. Kasi initials mo mismo patunay na tong RK di mahirap kalaban. Game, round 4! Yeah, round 4! Ano ba? 24 rounds! Ay, thank you. Okay. Rex Kaizen pa rin yung round 3 para sa akin. Pinakamalakas ni Shanti yung round 1. Tapos 2 and 3 hindi na ganun ka powerful. Hindi talaga nakatulong yung yung mga starter ni Shanti. So sa tingin ko yun yung naging turning point ng performance ni Shanti kasi sa round 1 malinis, naitawid niya ng maayos. Nagustuhan ko yun. Andun yung power, tinabla ko nga yun eh. Kasi para sa akin, yung technicalities ni Shanti, pumalag dun sa mixture of elements na ginawa ni Rex. 'Di ba? Style clash, kaya tinabla ko. Pagdating sa round 2, tangin na solid na Rex Kaizen yon, tangin na malinaw yon. Even, sabihin natin, naging malinis yung performance ni Shanti sa round 2, sa tingin ko, Rex Kaizen pa rin yun eh. Pero, yun, may stutter, may stumble si Shanti Gian dito, kaya ang laki nung naging gap ng round 2. Pagdating sa round 3, naging technical yung approach ni Rex. Hindi niya napantayan yung performance niya sa round 2, pero sa tingin ko isang solidong round pa rin yon. Kay Shanti, choke pa rin, may mga stumbles pa rin, may mga stutter pa rin. Tapos yun, hindi rin masyadong nakabawi sa mga lines na na-speak niya kasi feeling ko hindi rin siya ganun nagpe-pay off, 'di ba? So yun. Score 9-10-9, that's 28 points for Rex Kaizen. Then kay Shanti Gia naman 9-7 and 7, 14-23. So yun. 23 points for Shanti, then 28 naman para kay Rex. Round 1 tabla, 2 and 3 Rex Kaizen. Battle League. Boxing Doctor Media nila. Advance sa second round. 3-0. Maginay para kay Rex Kaizen. Shoutouts kay Shanti. Thank you kay Boss M-Site. Thank you sir lagi. Barak Streetwear, Jordan, Boss Angelo, tsaka si Boss Russell ng Win Clothing Essential. Yeah, thank you so much, Motus. Nagalingan ko. Next time. Yo, shoutout kay Rex Kaizen, tsaka shoutout sa girlfriend ko kay Patricia. Love you. Okay, so yun lang. Wala naman judges tong pinasastig eh, di ba? That's it. Wala na akong ibang sasabihin pa, pero ito yung pinaka na-enjoy kong battle sa battle ay sa apat na review natin ngayong gabi. Diba? Ito yung pinaka solid. Ito yung pinaka natawa ako, solidong Rex Kaizen yun. Bawi, strategy yan. Solid ka men, pero yung performance mo lang medyo may dumi. Okay? Yun lang. Kita-kits sa next na review, mga kumag. Peace out.